Mga kababayan, ngayong araw po ng Martes, June 3 na po, 2025, meron po tayong pinaka-latest weather update sa lagay ho ng ating panahon. Pero bago yan, kung bago ka lang sa ating channel, please huwag niyo muna kakalimutan na mag-like and subscribe at pahit na rin ang notification bell para ma-notify ko po kayo sa ating mga susunod na weather update. Sa kasalukuyan ho, wala pa rin naman tayong minomonitor na anumang bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero may mga cloud cluster tayo na minomonitor sa may bandang kanluran po ng ating bansa, At apektado rin ngayon, ang malaking bahagi ng Luzon, ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ito nga pong southwest monsoon at ilang mga localized thunderstorm. So mga kaibigan, dahil nga po officially inanunsyo na ng Pag-asa ang pagsisimula po ng tag-ulan, At usually kapag ganitong June, nag-expect din tayo na may posibleng bagyo na mabuo. So inaasahan na 1 hanggang 2 bagyo ang posibleng mabuo po ngayong buwan po ng Hunyo. At etong unang magiging bagyo mga kaibigan, inaasahan po posible itong manggaling dito po sa may bandang kanluran ng ating bansa. So bago yan, alamin muna natin ang ating forecast sa weather condition. So yung mga lugar na posibleng maapektuhan ito nga pong southwest monsoon. Ganun pa rin po sa area ng Zambales at Bataan, ang weather condition sa mga lugar na yan, monsoon rains o yung pabugso-bugsong mga pag-uulan. Dahil pa rin po yan sa southwest monsoon or hanging habagat. Kaya naman pinag-iingat yung mga lugar na yan sa banta po ng mga pagbabaha at landslide kapag ka nagkaroon po ng mga malalakas sa pag-ulan. Nangyayari ho yan madalas tuwing hapon at sa gabi. Dahil yung habagat, minsan yun talaga yung nag-a-attract ng mga thunderstorm para mabuo or magpaulan tuwing hapon. Samantalang sa area naman po ng Metro Manila, kasama na po dyan ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, the rest po ng Central Luzon, kasama na ho ang Batanes. Asahan pa rin natin dyan ang maulap na kalangitan na meron pong scattered rains and thunderstorm pagdating po sa hapon at sa gabi. Dahil pa rin yan sa southwest monsoon or hanging habagat. So yung impact nito sa mga lugar na yan mga kaibigan, lagi kong pinapaalala paulit-ulit, pagbabaha po sa mababang lugar at landslide naman doon sa mga landslide prone area. Ang ilang bahagi naman po ng Luzon mga kaibigan ay makakaranas din ng maulap na kalangitan na mayroong mga isolated rain showers and thunderstorm dahil pa rin sa southwest monsoon. So posibleng pagbaba sa mababang lugar at landslide din sa mga landslide prone area. Dito naman sa Visayas area at Mindanao, yung mga lugar ho dyan mga kaibigan, malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, apektado naman ng mga localized thunderstorm na siya naman pinapalakas po ng habagat. So mga kaibigan, meron din tayo ngayon o meron pa tayo ngayong tinatawag na heavy rainfall outlook dahil po sa southwest monsoon o yung dami ng pag-uulan na posibleng maranasan sa ilang lugar sa ating bansa. So ngayong pong araw ng Martes, June 3, 50 to 100 mm na dami ng ulan ang posible pong maranasan sa area ng Batanes at ng Bataan. At dahil nga po mga kaibigan, madalas tuwing hapon nagkakaroon tayo ng mga thunderstorm advisory, posibleng maapektuhan po ng kalat-kalat na mga pag-ulan na may kasama pong pabugsong pahangin, ang ilang probinsya ng Zambales at Bataan, binanggit ko na yun mga kaibigan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Pangasinan, dahil yan sa pamumuo ng thunderstorm dulot po ng umiiral na habagat. Tandaan nyo, 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan, medyo malakas din yan mga kaibigan, o minsan naman tuloy-tuloy. Mas maganda maging handa tayo especially pagdating sa hapon at sa gabi. Mga kaibigan, dahil nga po nagsimula na ang tag-ulan, hindi ibig sabihin ito hindi pa rin tayo makakaranas ng mga tag-init o mainit na panahon. Madalas mga kaibigan sa Metro Manila sa umaga at medyo tanghali patanghali, nakakaranas pa rin naman tayo ng mainit na panahon, pero madalas yung makulimlim dahil nga po sa habagat. Kaya naman mga kaibigan, lagi kong pinapaalala, kahit wala pa naman tayong bagyo na minomonitor ngayon sa loob at labas ng ating bansa, ay maging handa tayo sa mga posibilidad na mangyayari. Tulad na lang kahapon, nakita nyo sa lugar po ng Davao de Oro, sa Mawab, nakita nyo pasado 2:00 po ng hapon, nakita nyo kahapon yan, rumagasa po ang malakas
malakas na pagbabaha dahil sa biglaang pag-uulan dulot po ng habagat at ng localized thunderstorm. Kasi yung mga kanal, mga kaibigan, yung mga basura nagkalat. So hindi naman natin ine-expect minsan yung mga biglang bugso ng malalakas na pag-uulan. Kaya nga po, paulit-ulit ako nagpapaalala sa inyo na linisin natin yung ating kapaligiran para kapag ka nagkaroon po ng mga pag-uulan na biglaan, hindi po tayo nakakaranas sa pagbaha, no? Tignan nyo mabuti yung nangyari sa lugar ng mga kaibigan, no? Sa Davao de Oro, talagang grabe yung bugso ng pagbabaha dyan. Pero agad namang humupa yan nung nagkaroon po ng clearing operation o yung nalinis na, tanggal yung mga basura na nakabaraho sa mga kanal. So ngayong bagyo season tayo mga kaibigan, or habagat season, tag-ulan season, ano ba yung mga dapat natin gawin or paghandaan? Unang-una, lagi ko po ang pinapaalala na maging updated kayo, maging updated tayo sa lagay ng ating panahon. Kaya nga po, araw-araw na tayo nag-update ngayon para din ma-monitor natin, no, kung may mabubuo bang mga low pressure area or mga bagyo. Mas maganda na kasi maaga pa lamang nakapaghahanda na tayo. At pangalawa, no, mas maganda rin mag-imbak na tayo ng pagkain kahit ano lang yung kaya natin. Dahil nga po mga kaibigan, kapag may mga pag-uulan, ang hirap po labas ng labas. So mas maganda may stock tayo, hindi tayo yung lagi bili ng bili sa tindahan nung paisa-isa. Mas maganda meron na tayong naka-stock na pagkain sa ating mga kabahayan, no. At ngayon mga kaibigan, yung mga bahay natin, especially yung mga malapit sa mga ilog, no, kung kaya nyo naman lumikas sa ibang lugar, mas maganda hanggat wala pang mga bagyo o biglaang malalakas sa pag-ulan. Kasi once na magkaroon ng pag-ulan sa hapon, dulot po ng mga localized thunderstorm, hindi natin masasabi ang mga pwedeng mangyari. Yung mga light materials, palitan na ho natin mga kaibigan ng medyo matibay-tibay, no? Yung mga bakal na ikabit natin. So, ine-expect din natin mga kaibigan, ang unang bagyo na mabubuo sa ating bansa, sa loob ng ating bansa ay tatawagin hong Bagyong Auring. So, huwag kayong magtaka kung bakit lagi nyo naririnig yung Bagyong Auring kahit noong January pa, dahil yun naman talaga ang magiging pangalan ng unang bagyo na mabubuo sa ating bansa, no? And wala pa namang nabubuo. Noong February, noong 2025, itong taon din, may nabuo na low pressure area noon, pero hindi naman yung naging bagyo. At wala pa tayong kauna-unahang bagyo ngayong 2025. So mga kaibigan ko, sa ngayon, yan muna ang update ko sa lagay ng ating panahon. So manatili kayong naka-standby, no? Naka-like at naka-subscribe kayo. Importante kasi yan, kaya lagi ko sinasabi, para lagi ko kayo manotify sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po, magandang araw po sa inyong lahat.